Kumusta mga brad? Sa dinami-dami nga po ng mga motor na nandito na sa atin, may mga tao pa rin na yung motor na gusto nila, wala pa dito sa atin. Yung iba, matyagang nag-aantay talaga. Yung iba naman, napilitan na lang bumili ng iba. Kung sa bagay, hindi rin natin sila masisi. Ikaw ba naman mag-antay ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, at kapag minalas-malas habang buhay? Kumapal na lang yung bulbul mo, hindi pa rin dumarating yung motor na gusto mo. O, diba? Sad, no? Kaya imbis na matuwa ka kasi may ipon ka ng pera, ang ending, nga. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So, yun na nga. Maliban nga doon sa underbone na Honda Winner X, isa nga po sa pinakahinihintay na motor ng mga tao dito sa atin, walang iba kundi yung Yamaha Lexi. Itong motor kasi na ito, halos lahat na nandito. Kaya gustong gusto talaga siya ng mga tao. Samantalang ako at kayo, ito yung Lexi na gusto. Oh, manyakis. Kung atin nga pong babalikan, nilabas ang Yamaha Lexi noon pa pong April 2018. At noong mga panahon nga po na yun, talagang namayagpag siya doon sa Indonesia. Nagkaroon pa nga siya ng award bilang pinakamabentang 125cc doon sa kanila. At makalipas nga po ang maraming taon, nandun lang talaga siya. Hindi talaga siya dinala sa Pilipinas. O mga brad, alam nyo na, sabay-sabay tayo ha. 1, 2, 3. At kung ano man yung dahilan nila, sila lang po talaga yung nakakaalam. Okay. Ngayon nga po, maswerte na naman sila sapagkat naglabas na naman po si Yamaha ng isang panibagong Yamaha Lexi. Kung nyo nga pong matatandaan doon sa previous video ko, binanggit ko nga po doon na merong isang spy shot patungkol nga po sa motor na ito. At sa ngayon nga po, meron tayong nasagap na balita na posibleng maglabas si Yamaha ng Yamaha Lexi 125 2024 model. Doon kasi sa Indonesia, meron silang nakitang isang motor na tinitest drive sa kalsada na may pagkakawig nga po doon sa Yamaha Lexi. Pero yung itsura niya, upgraded na. So bali yan nga po yung mga spy shot nila. Hindi man ganun kalinaw, pero panigurado, magkakatotoo talaga yan. At kapag nangyari yan na nilabas nila yung 2024 model, malaki na ang tsansa na dadalhin sa Pilipinas yung old model. At nagkatotoo na nga po talaga siya. Ang malupit pa doon, hindi na po siya 125. 155 na po siya. Upgraded na yung looks niya. Upgraded pa yung makina niya. Wow! Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano ba meron sa motor na ito at kung gaano na nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong-bagong Yamaha Lexi LX155 na mayroong 155.9 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Powered by Blue Core technology, ng ibig nga pong sabihin malakas na makina at the same time tipid pa rin sa gasolina. Meron din po itong VVA or variable valve actuation. Fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po talaga siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.6:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po mayroong 15.1 horsepower, 8,000 RPM, 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero panigurado dyan, palag-palag talaga to. Ang sukod ng kanyang gulong 90/90/14 sa harap at 100/90/14 naman sa likuran. At paras po ito naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. O ayun o, pustahan, may magsasabi na naman dyan na bakit hindi po ginawang disc brake sa likod? Sayang, bibili pa naman sana ako. wala nang bago dyan mga brad at hindi na rin talaga magbabago yan. Pero kahit ganun nga po, may ABS naman siya. Yung sa harapan lang, kaya okay pa din. Ang kanyang seat height ay mataas sa 770mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na, wait lang, kasi meron siyang tatlong variant. Yung standard ay tumitimbang ng 116 kg. Yung S version naman tumitimbang ng 117 kg. At yung pangmalakasang connected ABS tumitimbang ng 118 kg. So para nga po sa isang 155cc na maxi scooter na tumitimbang ng 118 kg, sobrang gaan po niya. Kasi yung Aerox 155 tumitimbang ng 126 kg. Tapos yung NMAX naman tumitimbang ng 131 kg. Samantalang itong Yamaha Lexi tumitimbang lang ng
118 kilograms. Kaya panigurado, palag-palag talaga sa takbuhan to. Maliban na lang siguro kung sobrang bigat ng itlog ng magiging driver nito. Bali wala rin. Oo nga pala, yung kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4.2 liters fuel tank capacity. Medyo alanganin, medyo bitin. Pero wala pa din akong pake. Wala naman akong pambili. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So, ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED at naka-bulb type. Naka-LED yung headlight niya at bulb type naman yung kanyang signal light. Speaking of headlight, kung mapapansin nga po natin, ibang-iba na talaga siya kumpara doon sa previous model. Kung dati kasi isang buo siya, sa ngayon humiwalay na yung signal lights niya. Pero okay pa din naman. Gwapo pa din naman. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-full digital, na halos kamukha lang din doon sa previous model. Kamukha din ng Aerox. Syempre meron din po itong keyless system. Naka-smart key po siya, yung isang variant. Pero yung pinaka-standard naman, disusi pa din. Syempre, hindi rin po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port, na para kahit saan nga po kayo magpunta ni Lexi, hindi ka mangangamba na baka malubat yung cellphone mo, kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or yung idling stop system. So sa 51,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto kasi sa traffic light at hindi mo pinahit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siyang aandar. Syempre meron pa din siyang Y-Connect, na wala naman daw talagang connect. At katulad nga po ng mga bagong motor ngayon or mga scooter ngayon, wala na po siyang kickstart. Pero kahit nga po mawala na yung kickstart, wag lang to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil gusto nyo pa ng isa, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung 3 pinaka-importanteng features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon, at kitang-kita naman mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating ride horse check, ang pinaka-importanteng feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong red horse. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. Katulad nga na sinabi ko kanina, ito po ay mayroong 3 variant, yung standard, version S, at yung connected ABS. At yung presyo nga po ng connected ABS ay nagkakalaga ng 29.9 million Indonesian rupiah, na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 107,000 pesos. Ano sa tingin nyo mga brad? Panalo ba si Lexi 155cc or si Lexi 1000cc? Isang buhay na patunay na hindi lahat ng kalbo nasasangkot sa gulo. Itong isa, nasangkot sa jugjug So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gusto mong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Keep bye.